Konnichiwa, Jana des. Welcome to another episode of my Japan Diaries. Today is March 17, 2024, Saturday, at napaka-late na talaga ng vlog na to, 2 months ago. Anyway, so nung time na to, nagstay ako kay King Kong dito nga sa Tokyo. And for today's video, meron kaming planong kitain or i-meet na isang mahalagang tao na possible maging parte talaga ng aming pamilya. Char! Ang meeting place namin ay isa sa pinakasikat na lugar dito sa Tokyo, Japan, na talaga namang dinadayo ng mga turista dito kasi ito nga yung Hachiko statue. Isa lang naman siyang rebulto ng aso, pero itong aso na to kasi ginawan siya ng movie at sumikat yon dahil nga for almost 9 years yata or 10 years inaantay niya yung amo niya na namatay dito sa Shibuya Station. Maya-maya nga ay dumating na nga itong si Kuya Tantan or boyfriend ng aking panganay na kapatid na si Ate Niknik or si Ate Nikki or kilala din sa vlog na Nikki Diaries. Marami-rami pa nga akong nababasa sa mga comment minsan kung kaano-ano ko daw si Ate Niknik. Kapatid ko po talaga siya. 3 po kaming babae, siya yung panganay and then ako naman yung bunso. Baby face lang talaga siya. So wag na kayong magtanong. Char. By the way, first time ko lang din palang na-meet si Kuya Tantan today kasi nga nung nasa Pinas ako, nung nagbakasyon ako, I never had a chance to meet him. And buti na lang nakabalik na siya dito sa Japan para magtrabaho din at nung nasa Tokyo nga ako, kinita ko na din siya kasi siya naman ay sa Ibaraki Ken nagtatrabaho. Si Ate Niknik naman medyo malayo sa Okayama Ken siya kaya hindi siya nakapunta that time. Malapit na nga mag-lunch nito kaya gutom na kami at naghanap kami ng makakainan. At dito kami napunta sa The King of Tonkotsu Ramen na napakababait din ng mga staff. Hindi sila camera shy. Actually, maliit na space lang siya pero yung mga niluluto nila kitang-kita and parang ang sarap talaga. Sa totoo lang guys, yung pinakasikat na Ichiran Ramen guys, walang-wala pa yun sa ibang mga ramen na pwede nyong matikman dito sa Japan kaya subukan nyo din. Yung pinakamaliit nga yung in-order namin ni Kuya Tantan at saka ako and then si King Kong ay yung medium pero sobrang dami talaga ng servings dito sa Japan. Actually guys, hindi talaga ako masyadong mahilig sa ramen pero I can say na isa talaga to sa pinakamasarap na natikman kong ramen. Yung karne dito sobrang sarap talaga. At ang ibig sabihin ng tonkotsu na word ay broth or yung pinagpakuluan nung pork marrow kaya sobrang sarap at linamnam talaga. Ngunit subalit natapwat, nagulat din ako kay King Kong kasi hindi na siya makaubos sa sobrang dami ng servings. Actually, hindi ko din siya naubos. Nagsorry na lang talaga kami dun sa mga chef. Pero wag ka, nagpakitang gilas agad si Kuya Tantan na ubos niya yung buong ramen niya. Pagkaalis nga namin dun sa ramen house, naglakad-lakad nga lang kami muna dito sa Shibuya kasi sabi ni Kuya Tantan hindi pa daw siya masyadong nakakagala dito kahit matagal na siyang nakapag-Japan dati. Ang alam ko kasi mga 7 years ago pa siya nag-Japan, 3 years siya dito as trainee din. And nung mga time na yun daw, puro sub-sub lang daw siya sa trabaho kasi nga para sa pamilya at sa kinabukasan niya. And ngayon, kaya masaya kami na kahit papano, naiigalan namin siya sa ibang mukha ng Japan, hindi lang trabaho-trabaho. Next naman naming pinuntahan ay itong Starbucks Reserve Roastery dito sa Nakameguro, Tokyo. At ito nga yung pinakamalaking Starbucks Roastery dito sa buong mundo yata. And since dinadayo nga ito at weekend kami pumunta, kailangan muna naming magpa-reserve ng slot bago kami makapasok. Habang nag-aantay kami ng email kung papasok na kami, naglakad-lakad na lang muna kami dito sa paligid at nakakita kami na itong vending machine ng orange. Nakakatuwa kasi kitang-kita mo talaga dun sa machine na from raw na orange, gagawin nila yung juice. Masarap siya pero mas maganda sana kung may yellow kasi sobrang unti lang niya nung laman sa cup. At nung mga time na to pala, supposed to be, magbubloom na ang mga sakura pero nagulat ang lahat kasi sobrang late nga. Isa din kasi itong Nakameguro sa spot na pinupuntahan para maghanami or mag-flower viewing pero sa ngayon ay wala pa. Nagantay lang kami ng mga 40 minutes to 1 hour yata bago kami nakapasok. Pero once naman na makapasok kayo, wala nang time limit or kahit kailan mo gusto dun sa loob, pwede kang magstay. 4-story building pala ito at kada floor merong iba't ibang mga ino-offer. Dito sa first floor ay may mga merchandise na exclusive lang talaga dito sa store na to. Dito din makikita ng actual yung pag-roast nila sa mga beans ng coffee. At talagang ginawa nga itong building na to para makita ng mga tao kung anong nangyayari sa mga beans ng coffee ng Starbucks. At yung tubo na nakikita nyo, dyan naman nila pinapadaan para matransport yung mga beans na roasted na at ilagay sa sunod na process. Char, invento ko lang yun, pero parang ganun. At ang maganda dito, open talaga sila para sa mga nagvi-video, pictures, kasi isa talaga yun sa attractions nila dito. Nasa second floor naman yung mga tea at yung mga ibang mga pastries. At kahit saang floor, pwedeng-pwede kang magpicture. Ang ganda ng mga view. Nakailang beses na nga kami punta ni King Kong dito at napapansin ko na every season yata ay pinapalitan nila yung design dito. Kaya ang ganda talaga magpicture. At hindi lang pala mga coffee yung ino-offers nila dito. Merong tea, meron ding mga
mga cocktails. At dito naman sa 4th floor, yung parang pinakang lounge area nila. Meron din sa labas. Ang challenge talaga dito, pag nakapasok ka na, maghanap ng mauupuan. Kasi nga, sobrang daming tao niya, lalo kapag weekends. Kaya ang ginawa na lang muna namin, nagpicture-picture habang naghahanap ng mauupuan. Napakaaliwalas talaga ng view pa mula dito sa taas. Nag-decide na nga lang kami na bumaba sa 1st floor kasi dun din naman kami bibili nitong mga foods at mga tinapay. Japan Pan Diaries. Natatakam tuloy ako habang ine-edit ko to. Dito naman sa section na to, 1st floor to, merong mga pizza at mga pastries. Yung pizza nila parang nasa 1,400 yen pero madaming slice na. Kinabahan pa ako nung una kasi akala ko isang slice lang yun. Yun pala madami naman siya. Ang in-order ko nga itong sakura latte para matikman natin yung lasa ng bulaklak. Ikaw ba? Nakatikim ka na ba ng bulaklak? Kanino? Char! Joke lang! Mga around 5 PM na nga kami lumabas at meron pa kaming isang pupuntahan. Itotodo na talaga namin yung paggala kay Kuya Tantan since kakalapit lang din naman yung mga galaan dito. At saka gusto din talagang gumala ni King Kong. Kasi nga, ang next na pupuntahan namin ay dito nga sa Omotesando. Ito ay malapit-lapit na nga din sa bandang Harajuku. Basta i-search nyo ay Omotesando. Dito nga kami madalas pumunta ni King Kong kapag naghahanap siya ng mga sapatos niya na Jordan or kung anong mga shoes pa. Mahilig kasi talaga sa sapatos si King Kong. At maya-maya may nakakilala sa atin. Diyan ang Japan. Anong pangalan nyo? Beng Moralde. Beng Morales ako. Binyan Laguna. Binyan Laguna lang. Thank you po. Diba? Salamat po. O, diba? Kala mo din naman. Shoutout po sa iyo, Kuya Peng Moralde. Pasensya na po. Medyo late na po yung vlog. Nakakataba talaga ng puso kapag kagayon na may nakakakilala sa akin kahit pa isa-isa. Parang nare-realize ko, ay, meron din pala talagang nakakapanood ng mga vlogs ko at nakaka-appreciate ng mga aking pinagsasasabi. Kaya maraming salamat. Ang feeling. Pero hindi ko binili pala yung sapatos. Gusto ni King Kong mag-couple daw kami. Pero hindi yun yung hanap ko. Gusto ko kasi ng New Balance. O, diba? Sabi ko sa inyo, kabi-kabila ang mga tindahan ng mga sapatos dito sa Omotesando. Meron nga nito yung mahal. Ano ba to? Itong Jordan na Travis Scott, nasa 100,000 pesos. At itong si King Kong talaga namang iniisa-isa pa niya. Okay na yan. At sinahawakan niya lang. Wag mo nang bilhin. Wag mo nang tangkain. Ito namang isa, Diyos ko, nasa 200,000 pesos. Kaya sabi ko kay King Kong, ito na lang yung bilhin niya. Tatangkad ka pa. Char! Ay, andito na pala kami sa Takeshita Street. Isa din to sa dinadayo talaga dito kasi para makita yung mga Harajuku fashion, yung mga ganitong platform sandals at platform shoes. Yung mga kakaibang store katulad nitong Strawberry Fetish, meron din ditong Tanghulu. Basta iba't ibang mga merch katulad nito, hentai t-shirt, alam nyo naman na yan. Meron din ditong mga foreign food katulad nitong kebab. Nakakatuwa nga gumala dito pero pag umaga mas madaming tao as in crowded talaga. And ito naman ay mga gabi na kaya mas magandang gumala talaga. May mga street performers din. At karamihan pala dito ay mas madaming mga bagets. Talaga fashion, Harajuku, ganyan. At pinatikim ko din pala kay Kuya itong sikat na 10 yen pan, pero hindi siya 10 yen. Pancake siya na may mozzarella sa loob, tapos ang style niya or design niya ay 10 yen pan, katulad nung coin, pero ang presyo niya ay nasa 600 yen or around 200 pesos ang isa. Medyo pricey pala pag kinumpute. Pero dahil mahilig ako sa pancake, nasasarapan talaga nga ako dito, tas ang dami pa ng cheese sa loob. Pinagmamayabang ko pero wala agad ako nakitang cheese pagkagat. Nasa may bandang gitna kasi, pero sobrang dami niya. At hindi talaga siya maubos-ubos kahit higitin. Meron pa nga akong ibang mga foods na gustong ipatikim kay Kuya kaso nalagpasan na namin pala. And nung mga around 7 PM na nga at gabi na, kailangan pa niyang bumiyahe papunta ng Ibaraki. Binigay niya na yung pasalubong niya sa akin mula pa sa Pilipinas. Thank you so much, Kuya Tantan. Hanggang sa muli. Jane, Mitikorete arigato. Bye-bye. See you on my next vlog.